Si Aiden Alvarez ay isang bilyonaryong single dad na may anak na babae. Ang anak niyang si Aria ay nasa ikadalawang baitang ng elementarya na at tanging siya na nga lamang mag-isa ang nagpalaki rito simula nang iniwan ito ng ina sa edad na 10 months old pa lamang. Ito'y dahilan ng isang aksidente kung kaya't maaga ring nawala ng asawa si Aiden. Sa kabila ng pagiging mayaman na lalaki at pagmamayari ng halos lahat na sa mundo, siya ay nanatiling mapagpakumbaba at matiyaga pa rin sa buhay. Bilang isang ama nga rin, siya ay handang gawin ng lahat para sa nag-iisang anak niya. Samantala, si Chloe Rivera naman ay isa ring single mom na mayroong anak na lalaking nagngangalang Caleb. Ang anak niya at ang anak ng mayamang lalaking si Aiden ay parehong nag-aaral sa isang pribado at prestihiyosong paaralan. Ang single mom na si Chloe ay isang maganda, matulungin, mapagpakumbaba, at mapagmahal na ina. At higit pa nga roon ay handa rin itong gawin ang lahat ng kanyang makakaya para sa pinakamamahal niyang anak na si Caleb. Magtatagpo kaya ang mga landas nilang dalawang parehong sawi sa pag-ibig? Magbunga naman kaya sa pagmamahalan? O sasapat na lamang ang pagmamahal na natatamasa nila sa presensya ng kanilang mga anak? Ano nga ba ang wakas na inihanda ng tadhana para sa dalawang taong hangad lamang ay ang buo at masayang pamilya para sa kanilang mga anak at sarili? Dad, ihatid mo na ako sa school. I'm too late na. Anong oras na Sabi ni Aria, habang may kunting pagdarabog sa ama nito. Daddy, please, bilisan mo naman Dad. Dagdag pa nga niya. Teka lang sweetie, malapit na to. Sabi lang ni Aiden, tsaka binilisan pa ang paghuhugas ng pinggan. Later na po kasi yan Dad, pag uwi mo po. Marilate na kasi ako tsaka baka hinahanap na ako ni Caleb. Sigurado ako nakarating na yun sa school. Ani pa nga ng bata. Sino ba si Caleb, sweetie? Curious na tanong naman ni Aiden. Well, he is my best friend in school, Daddy. Mabait naman po siya. Actually, siya lang po ang nakakasundo ko sa classroom namin. Ganun ba, sweetie? Nakita mo na ba yung mami niya or daddy niya? Actually, yung mami niya lang po ang nakita ko. Tsaka, ang alam ko kasi dad, wala na siyang daddy. Iniwan na po siya. Sa di malamang dahilan, tila ba ay nagkaroon ng isang malikot na kaisipan itong si Aiden. Nak, maganda ba yung mami niya? Tanong pa nito. Yes, Dad. Maganda naman ang mami niya. Well, by the way, ano ka ba, Dad? Ikaw, Kung bilisan niyo na nga po kaya dyan. Dami-dami niyo pang tanong eh. Medyo nayayamot ngang sagot ni Aria. Siya sige. Mag-ready ka na nga lang doon sa kotse, anak. Dalhin mo na yung bag at gamit mo. Tsaka isa pa, malapit na itong matapos. Kaya susunod na rin ako. Matawa-tawang sagot na nga lamang ni Aiden sa anak niya. Okay, sige Dad. Maikling tugon naman ito at saka patakbong umalis, papuntang sasakyan. Ilang minuto pa nga lamang ang nakalipas ay nakarating na sila sa paaralan. Bumaba na nga ng sasakyan si Aiden upang pagbuksan ang anak niya. Saktong may nakaparada ding kotse sa tapat nito. Caleb, ikaw ba yan? Sigaw ni Aria nang ito ay pababa ng sasakyan. Hello Aria, ngayon lang tayo nagkasabay nang magkarating sa school Pagbati ng batang si Caleb. Ito kasi si Dad ang dami pang ginawa. By the way, asan nga pala si mami mo? Ani Aria. Andon, bumili lang ng snacks. Andito na pala. Saktong paglingon ni Aiden ay nabangga niya si Chloe at halos mahalikan pa nga ang babae. Mga ilang minuto pa silang nagtagal na nagkatitigan habang hawak-hawak ni Aiden ang kamay ni Chloe. In fairness, gwapo naman pala ang mokong na ito. Halos mahihimatay na yata ako sa sobrang gwapo at init nagtitig niya sa akin. Diyos ko, tulungan niyo ko. Ang gwapo niya talaga. Like, for real. Sambit pa ni Chloe sa loob ng isipan niya at saka tuluyang nagkatitigan ng dalawa. Para bang merong spark ang namamagitan sa kanilang mga mata. Ay,
Si Mami! Hinay-hinay lang, Mami. Baka ma-inlove ka pa. Biro pa nga ni Caleb sa mami niya habang kinikilig. Ay, ito si Daddy oh. Lumiwanag yata ang mata. Dagdag pa ngang biro ni Aria habang may nakakalokong ngiti sa kanyang ama. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Busy kasi ako sa paglagay nitong snacks ni Chloe. Pagpapaliwanag pa ni Aiden sa babae. Nope. Wala kang dapat ikabahala. Pasensya ka na rin. Hindi ko kasi namalayan na paparating ka na pala. Sagot naman ni Chloe. By the way, ako nga pala si Chloe, nanay ni Caleb. Ikaw? Pagpapakilala nga ng babae at saka inabot ang kamay ng lalaki. Oh, hi. I'm Aiden, daddy ni Aria. Siya pala ang anak mo. Palagi kasing naikakwento ni Aria si Caleb sa bahay sa tuwing nauwi ito. Halos mautal-utal pa ngang sabi ni Aiden dala ng kaba. Ay, ganun ba? Oo nga pala kasi matagal na silang nagkakamabutihan ng loob. Simula pa lang nung unang klase nila. Teka, ngayon lang yata kita nakita dito. Ngayon ka lang ba naghatid kay Aria? Tugon naman ng babae. Yes. Oo nga pala. Umuwi kasi ng probinsya ang yaya ni Aria eh. Kaya ako na ang naghatid sa kanya since hindi pa naman ako papasok sa trabaho. Kaya pala. Mabuti naman at nakita kita. Palagi ka rin kasing kinukwento ni Caleb sa akin. Nagwapo nga raw ang daddy ni Aria. Which is, totoo nga rin naman. Based on your looks right now. Ganun ba? Medyo bolero rin pala yung anak mo, no? Anong bolero? Totoo naman ah. Guwapo ka at saka macho rin. Well, kidding aside, we both know naman na kids don't lie. Nakakindat pa ngang sabi nito at saka inabot ang bag sa anak niyang si Caleb. Kayo talaga? Ang cute yung tingnan ni Dad. Para kayong new couple. Bagay kayo ah. Pagbibirong singit pa nga ni Aria sa dalawa. O siya, pasok na kami. Kayo na lang bahala sa isa't isa, no? Baka magka-developan pa kayo niyan. Sige. Yee! Dagdag pang biro ni Caleb at saka nagmano sa mami nito bago tuluyang umalis. Bye, Dad. Ingat kayo. Ikaw din, Ma'am Chloe. Ingat din. Ani naman ang malambing na si Aria na tila ba may parang pagpapasaring sa babae. Bye, Mami. Psst, Sir Aiden. Ingatan mo yan si Mami ha, kundi lagot ka sa akin. Dagdag pa at pabulong na sabi ni Caleb. O sige na, ako nang bahala sa Mami mo ha. Sagot naman ni Aiden ng pabulong. Ingat both of you! Bye! See you later! Good luck sa class ha! Sigaw pang muli ni Chloe sa dalawang bata at saka kumaway. Ilang oras na ngang tameme ang dalawa sa isa't isa, kaya naman si Aiden na ang unang nagsalita. Punta tayo sa bahay? Pagyaya pa nga nito sa babae. Naku, pasensya na. Marami pa kasi akong dapat na gawin sa bahay eh. Sorry talaga. Paumanhin naman ni Chloe. No. Okay lang. Naiintindihan ko naman. No need to say sorry. Okay. Maybe next time. Pasensya ka na talaga. Tsaka, as far as I remember kasi, nagkakilala pa lang tayo kanina. But, hindi na nga natapos pa ni Chloe ang kanyang pagsasalita nang bigla na lamang ay tinakpan ito ni Aiden. Okay, sa susunod na lang, masaya akong nakilala kita. May ngiti sa labi na nakaplaster sa mukha ni Aiden. Salamat sa pag-intindi, Mr. Aiden. And it's nice meeting you na rin. Tugon naman ni Chloe nang tinanggalan ni Aiden ang pagkakatakip nito sa kanyang bibig. Di man niya lubusang maintindihan kung bakit, pero isinantabi na lamang niya ang kaisipang iyon. Walang problema, basta ikaw. Shh, Mr. Aiden ha, baka mapagalitan tayo ng asawa mo kapag bigla ka na lang sinundo rito tapos nakita tayo. Anong Mr. Aiden? Aiden na lang para mas madali. And to be honest, wala na akong asawa. Single ako. Ano, mag-a-apply ka ba? Pabiro pang ang tanong nito kay Chloe. Sus?
Kapal ng mukha oh. Kakakilala pa lang natin tapos ito na? Ikaw talaga? Napakapalibiro mo naman. Usal pa ni Chloe. Hindi naman biro yan. Baka joke lang yung approach pero half meant true. Dagdag pa nga ni Aiden. Sus! Di ako na-informed. Pa-fall ka rin pala, Mr. Aiden. Ah, anong pa-fall? Sinasabi mo, ako? Ma-fall sa'yo? Naku, ang kapal mo talaga, Miss Chloe. Biro pa ni Aiden tsaka mahinang kinurot-kurot ang kamay ni Chloe. Totoo naman, di ba? Yan oh, yung mga moves mo na yan, halatang halata. Hindi talaga ako nagpapa-fall. Promise. Namumulang pisngi na turo naman ni Aiden. Well, okay. If that's what you said. Well, see you next time. Saad na lamang ni Chloe upang makauwi na. Yeah, sure. See you next time. Tugon naman ni Aiden kay Chloe at pumasok na sa sasakyan niya. Unti-unti na rin nagpaplano ang dalawang bata kung paano nila bibigyan ng closure ang mga magulang nila. Sila na nga rin yung naghahanap ng paraan kung paano mapapalapit ang isa't isa sa kanila. Mami, since Sunday ngayon, di ba magsisimba tayo and after that, gusto ko sana maligo tayo sa beach. Suhestyon ng batang excited na excited. May plano na pala ang matalik na magkaibigang mga bata na itagpo ang kanilang mga magulang. Yeah, sure anak, walang problema. Para naman makapag-banding rin tayo. Malawak na ngiting saad ng ina at parang sabik na sabik pa ito. Maligo na tayo, Mami. Baka nagsimula na yung mass sa church. Bilisan mo na, please. Baka ando na. Hindi na nga natuloy pa ng bata ang sasabihin niya dapat nang biglang nagsalita ang kanyang ina. Sinong andon? May kakita ka ba sa church, anak? Mga classmates mo na kasama mo sa school? Tell me. Tell me nga kung sino ang andon para makapag-ready naman si Mami. Pangungulit pa nga ng ina at medyo naguguluhan sa sinasabi ng bata. Ha? Wala naman, Mami. Yes, mga classmates ko po ang kasama ko doon sa church. Magkikita po kami. Palusot na nga lamang ni Caleb. Sabay hila sa kamay ng ina nang matapos nang maglagay ng pulbo at slight lipstick sa mukha at labi nito. Anak naman huwag mo nga akong hilain. Baka mapunit tong skirt ko. Reklamo pa ng ina na para bang naiinis na ito sa anak. Mami? Ba't parang ang blooming mo po ngayon? Parang in love ka yata Panunokso pa nga ni Caleb sa kanyang ina. Anong blooming pinagsasabi mo anak? Para na nga akong nanay na losyang-losyang na to Hindi ko na nga alam kung paano pa manamit ng tama. Sus, si Mami, sabihin na nga lang na in love ka. Pakipot ka pa po Anong in love ng pinagsasabi mo na naman anak? Wala nga akong syota. Tapos, may in love ka pang nalalaman yan? Sabihin mo na lang po na in love at first sight ka kay Tito Aiden. Panunokso pa ngang muli ni Caleb. Aiden? You mean, yung daddy ni Aria? Tumango-tango naman ng bata bilang senyales ng pagsang-ayon nito. Huy! Ikaw talagang bata ka. Malabong mangyari yan, no? Kasi mayaman yun at alam ko maraming babae ang naghahabol sa kanya. Compared mo naman kay Mami, low-key lang tayo anak. Ganda lang ang ambag ni Mami. Pagpapaliwanag naman ni Chloe sa kanyang anak. Still no, ma. Umamin ka na kasi, Mami. Humble ka pa po Kahit na crush, hindi mo siya crush? Uy, aminin. Muli pang ang panunokso ng bata sabay kinurot-kurot ang magkabilaang pisngi ng kanyang ina. Aray ko anak, wala ka talagang ibang magawa no? Pisngi pa talaga ni Mami ang pinagtripan mo? Baka maubos na yan kakakurot mo anak. Tsaka baka mamaya sabihin ng iba, kinikilig ako dahil namumula yung pisngi ko. Ikaw talaga, pasaway ka kahit kailan. Saad na lamang ni Chloe para maiba na ang usapan. Ayan ka na naman, Mami
Umiiwas ka na naman sa usapan pagdating sa lalaki, lalo na pag si Tito Aiden. Sige na nga, wag na nga lang akong mag-talk. Parang nagtatampo na ani ng bata. Ay nako anak, o sige nga, ikaw na mag-drive oh. Kita mo nagmamaneho si mami, di ba? Dapat nasa focus ni mami yung daan kasi mahirap na baka malito pa tayo, madisgrasya tayo. Mahinahon na saad ng ina. Sabay na marahang hinimas-himas ang kamay ng Caleb. Doon tayo, mami. Saad ni Caleb na may tinurong upuan at hinila patakbo ang kamay ni Chloe. Ito ay nang makarating na sila sa wakas sa simbahan. Hinahinay lang. Hindi na naituloy ni Chloe ang sasabihin niya. Nang bigla niyang makita si Aiden at Aria sa upuang itinuturo ng kanyang anak. Anak, sabihin mo nga ang totoo kay mami. Kayo bang dalawa ni Aria ang nagplano nito? Medyo may pagkayamot na tanong ni Chloe sa anak niya. Pasensya na po, tita. Gusto lang kasi namin ni Caleb na maging close kayo ni Daddy. Ani pa ng batang si Aria at saka bumalik sa kinauupuan niya. Ha? I-close naman kami ha. Bakit kailangan pang maging close? Ani nyo? Pagtatakang tanong ni Chloe. Shh! Sige na, umupo na kayo. Magsisimula na yung misa. Ani ni Aiden at saka pinaupo ang mag-ina. Salamat, Mr. Aiden. Tipid namang sagot ni Chloe sa lalaki. Nang matapos na nga ang simba, muli ay nagkausap-usap sila. Since tapos naman na, so saan tayo pupunta? Tanong ni Aiden kay Chloe at nakangiti pa ito. Maliligo po kami sa beach dito. Sama kayo? Aya pa ng batang si Caleb kahit na alam naman niya na pinlano nilang dalawa ang pagkikitang iyon. Let's go with them, Daddy. Please. Saad naman ng batang si Aria at may paawa effects pang ang nalalaman. Kung hindi nga dahil sa dalawang batang iyon ay hindi talaga magkakatagpo si Chloe at ang isang lalaking ubod ng bait at maalaga pa. Walang iba kung hindi si Aiden. Okay, sige. Sasama na nga tayo. Sang-ayon namang sagot ni Aiden at napatingin naman siya kay Chloe habang may kasama pang pawik ay dito. Yay! Mission success! Sabay na sigaw ng dalawang bata habang nag-appear sa harap ng dalawa. Huh? Anong mission success? Pinlano niyo ba talaga to? Hindi ba? Medyo may pagkainis na tanong ni Chloe sa dalawang bata. Sorry po, pero... Opo. Mahina at tipid na sagot ni Aria. Sorry po talaga, tita. Gusto lang talaga naming magkasama tayong lahat at magbanding. Nakayuko pang sabi ni Chloe. Ito talaga mga batang to, oo. Maghahanap talaga ng paraan para makapaglaro. Ani pa ni Aiden tsaka patungo na sila sa kotse upang pumunta sa beach. Dad, is it okay kung kay Tita Chloe na lang ako sasakay ng kotse? Pagpapaalam pa ni Aria sa ama niya. Okay, sige anak. Ikaw bahala. Basta magpaalam ka kay Tita Chloe mo. Sagot naman ni Aiden at saka pumasok sa loob ng sasakyan niya. Habang nagmamaneho ay hindi maiwasan ni Chloe na ma-stress sa dalawang batang sakay niya. Oo, hinay-hinay lang. Kayong dalawa talaga, oo, ang kukulit niyong parehas. Reklamo pa nga ni Chloe dahil palaging nagkukulitan ng dalawang mga bata. Sorry po, Mami. Si Aria kasi nangingilite. Pagpapalusot pa ni Caleb sa mami niya. Let's go, Chloe. Mauna ka na, susunod ako. Pasigaw na wika ni Aiden nang makalabas na ito sa parking area. Yeah, thanks. Sige. Tipid namang sagot ni Chloe tsaka nauna na ito. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na nga ang magkakaibigan sa beach. Aria, hintayin mo ko. Sigaw ni Caleb habang habol ng habol kay Aria bit-bit ang salbabida. Ang ganda talaga nilang tingnan, no? Halata ang mga bata pa at parang walang kaalam-alam dito sa mundo.
Komento pa ni Chloe sa dalawang bata na masayang tingnan habang naglalaro. Oo nga eh, ang saya nila. Sana pagdating sa panahon ay makayanan nila ang lahat ng problemang darating sa buhay nila. Sana hindi agad sila sumuko sa tuwing makatagpo sila ng mga sitwasyong napakakomplikado. Tugon naman ni Aiden at sinipsip ang soft drinks ng Royal Decan. Alam mo, kung malalampasan nila ang problema pagdating sa tamang panahon at maiintindihan nila kung ano ang ibig sabihin ng buhay, then mainam. Kaya nga mas maganda talaga na ngayon pa lang habang bata sila is i-guide na natin sila. Nang sa ganun ay hindi na sila mahirapan once na naando na sila sa realidad ng buhay. Mga anak, hinay-hinay lang. Baka masugatan kayo riyan. Sigaw ni Aiden sa dalawang bata na patuloy pa rin sa paglalaro. Mommy! Sigaw ni Caleb kay Chloe. Daddy, hali nga kayong dalawa. Tawag naman ni Aria sa ama niya. Yes, sweeties. Mamaya na. Sagot na lang ni Aiden at tumayo na ito upang kunin ang cellphone. Mag-post ka nga dito. Utos ni Aiden at parang pipicturan pa nga si Chloe. Ano bang gagawin mo dyan? Nagtatakang tanong naman ni Chloe. Wala. Chinek ko lang kung okay ba yung camera. Palusot pa ni Aiden kahit na batid niyang halata naman ni Chloe ang tunay na dahilan. Nagpalusot pa nga ang obvious. Mahinang sabi naman ni Chloe. Tara na nga, maligo na tayo. Ayan na lang ni Aiden. Makalipas ang ilang araw ay nagkaroon ng komunikasyon at pagiging mas close pa ang pagitan ni Aiden at Chloe. Ito nga marahil ay ang bunga ng pagsisikap ng dalawa nilang mga anak. Kasalukuyang nakaupo si Aiden sa kanyang table at tinawagan nito si Chloe. Chloe, may favor sana ako sa'yo. Saad pa ni Aiden kay Chloe habang busy ang kamay kakatype sa kanyang laptop. Oh, yes? What can I help you, sir? Ano bang gusto mong sabihin or what? Tanong nito sa kaibigan at bulalas nito nang marinig ang salitang favor. Ayain sana kitang lumabas eh. Mag-dinner lang ba? Dinner? As in, tayong dalawa. Sa isang restaurant. Kahit hindi na muna natin isama yung mga bata. Mahinang sambit naman ni Aiden sa kabilang linya. Oh, yes. Sure. When? Hindi pa naman ako busy today, so pwede pa naman tayong lumabas. Pagsang-ayon naman ni Chloe at alam niyang tumango-tango naman ang babae sa kabilang linya. Maybe after my office hours? If okay lang sa'yo at hindi ka busy. Saad pa ni Aiden. Yes, sure. Kita na lang tayo sa school mamayang hapon. Isama na lang kayo natin yung mga bata. Saad pa ni Chloe na may ngiti sa kanyang mga labi. Well, if that's what you want, sige. So, see you later. Thank you nga pala sa pagsama at pag-okay sa ngayon. Tura naman ni Aiden kay Chloe at tsaka binaba ang phone call. Mas naging maluwag ang ngiti sa mga labi ni Aiden na may kung anong kilig ang umabot sa puso niya matapos nga na marinig ang pagsang-ayon mula kay Chloe, lalo na ang marinig ang boses ng babae. Hello anak, kamusta naman yung pag-aaral mo? May perfect score or stars ka ba? Diretsong tanong ni Aiden sa anak nang mauna na nga itong makarating sa paaralan ng anak niya. Hi Daddy, yes po meron akong stars and perfect scores dito. Kami ni Caleb actually. Kaming dalawa lang po ang may highest scores sa class namin. May malawak na ngiting sagot ni Aria sa ama niya at saka nagmano ito. Wow! Congrats anak ha! You're making me proud again and again. Nakangiting sabi naman ni Aiden sa kanyang anak na si Aria. Daddy, may hinihintay po ba tayo dito? Tanong naman ng bata at nilagay ang bag sa loob ng kotse. Yes anak, yung tita Chloe mo at tsaka si Caleb. Inaya ko kasi siya na mag-dinner mamaya kaya antayin na muna natin sila ni Caleb, okay? Sagot naman ito at namangha naman si Aria.
Wow! Talaga ba, Daddy? Yes! Makikita at makakasama ko na ulit si Caleb. Naglalaro na naman kami mamaya. Masayang tura naman ito at tsaka nagtatalon-talon. So, absent pala si Caleb ngayon? Di napigilang tanong ng ama sa anak. Yes, Dad. Absent po siya. Masakit raw po kasi ang tiyan niya kaninang umaga eh. Nakangusong sagot naman ni Aria sa kanyang ama. Bakit mo naman nalaman, anak? Pagtatakang tanong naman ni Aiden sa kanyang anak. Nabasa ko po kasi yung excuse letter niya kanina sa teacher's table, Dad. Sagot naman ng anak niya na nakanguso pa rin. Ah, ganun ba? Sana makasama si Caleb sa atin mamaya, no? Saad naman ni Aiden na nakasandal sa sariling kotse. Ang tagal naman, Daddy. Reklamo pa ni Aria at parang naiinip na ito. Hintayin na muna natin, anak. Baka busy lang. Pagpapakalma pa ni Aiden sa kanyang anak na tila inip na nga. Bakit naman kasi ang tagal? Sana nauna na lang tayo dun, di ba? May pagkamalditang pagkasaad nga ni Aria sa labis na kainipan nito. Aria ha, ang ugali. Uma-attitude ka na naman. Pagpapaalala pa nga ni Aiden sa pag-uugali ng kanyang anak. Okay, Dad, I get it. Sorry. Pagpapaumanhin pa ni Aria. Nga po pala, Dad, kamusta na po pala yung kumpanya natin na pinamana nila Lolo at Lola? Pag-iiba pa ng usapan ni Aria. Well, so far, okay naman anak. Napapaunlad at napapalago ko naman sa maayos na pamamaraan. Sagot naman ni Aiden at buong kumpiyansa. Good job, Dad. Lola and Lolas in heaven was nothing to worry dahil maayos na maayos ang kumpanya natin. May malawak ng ngiti ni Aria at hinawakan ang kamay ng daddy niya. Samantalang may paparating na kotse. Ito ay sina Chloe at Caleb. Huminto agad ito sa tapat ng parking lot at saka binuksan ni Caleb ang bintana ng kotse. Hi Aria, nice to see you again. Bati pa nga ni Caleb na may pasigaw pa nitong sabi habang kumakaway lang si Aria nang hindi pa ito makakalabas ng kotse. Magandang hapon din sa iyo, Aiden. Pasensya na ha at natagalan kami. Ito kasing si Caleb ang tagal magbihis. Gusto niya raw ng desente dahil magdi-date sila ni Aria. May nakangising saad pa ni Chloe. Okay lang, Chris. Talagang may date pa tong nalalaman ng Caleb mo Nakangiting saad naman ni Aiden kay Chloe at ginulo ang buhok ng bata. Hello, Tito Aiden. Nice to see you rin po. Bati pa niya at siya ka nagmano pa ito. Hi Caleb, kamusta yung pakiramdam mo? Hindi na ba masakit yung tiyan mo? Tanong agad ni Aria kay Caleb. So far okay naman ako. Papasok na ako bukas. Sagot naman ng bata sa kanyang kaibigan. Okay, let's go? Tanong pa ni Chloe sa mga batang nag-uusap. Yeah, let's go everyone. Mauna ka na Chloe at susunod na lang ako sa kotse mo. Saad pa ni Aiden at pumasok na ang dalawang bata sa kani-kanilang sasakyan. Makalipas nga ang ilang minuto ay nakarating na rin sila sa nasabing restaurant. Saan ba kayo uupo? Agad-agad na tanong ni Aiden kay Chloe. Nagkatitigan muna ang dalawa nang mahulog ang wallet ito. Agad naman na umiwas si Chloe at kunyaring casual na ibinalik ang tingin sa ibabaw ng table. Sorry. Excuse muna. Pupunta lang ako sa banyo. Paalam pa ni Aiden sa mga kasamahan niya sa table. Okay, just go ahead. Tipid namang tugon ni Chloe at tuluyan nang umalis si Aiden. Good evening, ma'am and babies. Here's the menu. Inabot ng isang waitress ang nasabing menu ng restaurant. Yeah, thank you. Pasasalamat pa ni Chloe sa waitress at ngumiti na lamang ito. Maya-maya pa ay bumalik na rin si Aiden sa table nila. Umorder na ba kayo? Tanong ni Aiden kay Chloe na naunang umupo sa table dahil nagbanyo pa ito pero nakarating na rin agad sa table. Yes. In-order ko yung paborito mo pati na ang favorite recipes ng mga bata. Matipid namang sagot ni Chloe. Wow naman. Kabisado mo na talaga pati yung mga paborito ko, no? Pati sa anak ko. Bagay ka talaga maging asawa ko. Maging kusiner ko.
Pagbibiro pa ng lalaki at may malawak ng ngiti sa kanyang mga labi. Oo naman. Malamang ako ba naman na palagi mong makikita ang mga paborito mo tapos sinabi rin naman ni Aria sa akin kaya alam ko of course. Ani pa ni Chloe habang nagsiset up ang waitress sa harapan nila. Well yeah, that's great. Tipid namang turan ni Aiden at ngumiti. Ay, yung titig talaga ni Daddy kay Tita oh. Halatang halata na yan ah. Panunukso naman ni Aria sa kanyang ama at may nakakabaliw pa ng ngisi ito. Ha? Titig? Wala no. May tiningnan lang ako sa labas. Pagpapalusot pa ng tugon ni Aiden dahil transparent wall ang nasa restaurant. Anong sa labas? Puro nga mga halaman yan. Nagpapalusot ka pa talaga daddy ah. Di ba tita? Anya pa ng batang si Aria habang tumango na lamang si Chloe sa tinanong ng bata. Hello ma'am, hello sir. Here's your order. Take it and enjoy everyone. Happy eating. Isa-isang nilapag ng waitress ang mga pagkain at inumin sa mesa habang nakangiti lang sila. Thank you ma'am. Tipid na sagot ng mga bata at sabay pang nasambit iyon. Maya-maya pa ay masayang natapos sila sa pagkain. Nag-enjoy ba kayo? Tanong agad ni Aiden sa mga kaharap niya nang matapos na sila. Oo naman, Dad. Mapasuhid pang sagot ni Aria habang minamasdan ang pisngi ni Chloe. Yes, tito. Busog na busog po kami. Ngumiting sabi naman ni Caleb sa tito niya habang nakangiti rin si Chloe. Maya-maya pa ay tinawag ni Chloe ang kanyang anak. Caleb anak, samahan mo nga pala ako sa palengke bukas. Mag-grocery tayo. Tura ng ina samantalang busy ito sa laptop. Sige po mami, sasama po ako sa inyo. Tugon naman ng batang si Caleb at nakangiti pa ito. Kinabukasan ay naghanda na ang mag-ina para sa pagpunta sa palengke. Hindi rin nila alam na sa pagkakataong iyon ay nandun din pala ang mag-amang si Aiden at si Aria. Anak, tulungan mo nga ako magbitbit nito. Itong mag-aana lang ang bitbitin mo. Utos ni Chloe at may kondisyon pang binanggit si Caleb. Ayusin mo nga. Sabihin mo yung may pagmamakaawa. Biro pa ng batang si Caleb. Anak, maaari mo ba akong tulungang magbuhat o magbitbit nitong mga pinamili natin? Sige na, please. Malambing namang pakiusap ni Chloe bilang pagsakay sa trip ng kanyang anak. Okay. Okay po, Mami. No worries. Ako na bahala sa mga magagaan. Ako na lang po ang gagawa at bibitbit sa iba. Sige po, Mami. I can handle it. Sabi naman ni Caleb at patuloy pa rin sila sa paglalakad sa loob ng palengke. Nang bigla ay mabangga sila ni Aiden. Dahil nga doon ay nagkalat bigla ang bitbit na paper bags laki. Oops! Sorry miss. Nagtitigan silang dalawa at napahawak sa kamay ng sabay nilang pulutin ang mga nagkalat na pinamili. Tito? Tito Aiden? Andito ka rin pala. Pinagtagpo talaga kayo ni Mami, oo. Biro pa ng bata at napangiti naman ang dalawang matanda. Anong sabi mo anak? Sisipain na talaga kita dyan eh. Pagbibiro pa ni Chloe sa anak niyang si Caleb. Wala. Ay sus, si Mami. Nakangiti na naman. Kinilig na naman ang Mami ko kasi andito ang poging si Tito Aiden. Biro pang muli ng bata at kinaya pa ang nasa TikTok song pero pinalitan ng mga salita. Chloe, ikaw pala. Pasensya ka na ha. Nagmamadali kasi ako, hindi ko sinasadya. Pagpapaumanhin pa ni Aiden kay Chloe nang ma-realize niyang si Chloe pala ang nabangga niya. No. Ako yung may kasalanan kaya pasensya ka na rin. Hindi ako tumitingin sa dinadaanan namin eh. May mga hinahanap kasi akong binibilhan ko. Kaya nawala sa isip ko ang tingnan yung dinadaanan ko. Pagpapaliwanag naman ni Chloe sabay hingi ng paumanhin kay Aiden. Okay lang. By the way, may ibang usapan. Nakapagpaalam na ba si Caleb sa iyo sa usapan namin na gagala kami sa Manila Ocean Park?
Tanong ni Aiden at sumabat naman si Caleb. Hala, oo nga pala tito. Nakalimutan ko palang ipagpaalam kay mama. Hindi naman kayong mga nagpaparinig sa akin, di ba? Eto lang ako sa harap nyo. Pero kung makapag-usap kayo, akala nyong wala ako sa harapan nyo. Pero siya, sige. Total, andyan na rin lang naman yan. So, why not? Basta ingatan mo yung anak ko ha. Kung hindi, mananagot ka sa akin. Mariing pagpapaalala pa nga ni Chloe kay Aiden. Yes, ma'am. Pangakong aalagaan ko ang anak ko. Anak mo. Makakaasa ka, mahal na Reyna. Pagbibiro pa nga muli ni Aiden kay Chloe at saka binigyan ito ng nakakabaliw na kindat. Kayo talaga ha? Baka magkatuluyan na talaga kayo niyan. Biro pa nga muli ni Caleb sa dalawa na may malaking ngiti na nakaplaster sa kanyang mukha. Naku, Diyos ko. Ikaw talagang bata ka, satsat ka ng satsat. Iiwan talaga kita dito. Tigilan mo ako ha, kanina ka pa. Biro pa nga muli ni Chloe na medyo half-mentro ang paggalit sa kanyang anak. Mom, you told Tito a while ago na huwag niya akong iiwan tapos ngayon, ikaw na ang mang-iiwan. My goodness, Mami, ang bad mo dyan sa part na yan, no? Diyos ko naman anak, I was just joking, you know. Di ka naman mabiro. Pagbawi naman ni Chloe sa kanyang nasabi kanina. Samantala, aliw na aliw naman si Aiden na pinagmamasdan ang dalawang mag-ina na tuwang-tuwa habang inaasar ang isa't isa. Alam nyo, ang sweet yung dalawa, no? Para kayong candy. Ani pa ni Aiden. Candy? Anong connect nun? Alam mo, Aiden, minsan ang corny mo ring mag-joke, no? Ani pa ni Chloe. Wait lang, maiba nga tayo ng usapan. Bakit parang di ko yata nakikita si Aria? Hindi mo ba siya kasama ngayon? Oo nga po, Tito. Parang kanina ko pa siya hinahanap pero di mo yata siya kasama ngayon. Bakit po? Nandoon kasi siya sa bahay, anak. Kaya hindi na siya sumama kasi nga mainit raw. Alam mo namang maarte ang babaeng yun. Tugon naman ni Aiden at kinulong muli ang buhok ng bata. Matapos nga ang ilang minuto pa nilang pag-uusap, napagdesisyon na nilang sabay-sabay nang umuwi. Dumaan naman saglit si Aiden sa bahay nila Chloe at Caleb. Ako ba? Ayaw mong isama? May pag-irap na tanong ni Chloe. Sige, hindi na lang ako sasama. Kayo na lang. For the go. May pagtatampo at pagbirong saad pang muli ni Chloe kay Aiden. Siya, tara-tara na. Bago magtampo pa ng tuluyan tong mahal na prinsesa natin dito. Ani pa nga ni Aiden. Masaya namang sama-samang umuwi ang tatlo habang iniisip nila kung ano ang pwedeng ipasalubong kay Aria. Simula nga noon at sa mga sumunod pang mga araw ay tila nabuo ang pinaka-espesyal na koneksyon sa pagitan ni Chloe at Aiden. At buhat noon ay tila higit pa sa magkaibigan na lang ang tingin nila sa isa't isa. Caleb anak, tara, Jollibee tayo. Pampawala lang ng stress. Sama ka. Pag-aya pa nga ni Aiden kay Caleb at nag-iisip naman si Caleb kung sasama ba ito o hindi. Sasama po ako pero ibalik niyo rin po ako dito ha. Huwag mo akong kidnapin. Lagot ka talaga kay Mami. May bumbum pa naman yon. Pagbibiro naman ni Caleb kay Aiden na ang kanyang tinutukoy na bumbum ay ang laruang baril. Ano ka ba? Anong kidnap pinagsasabi mo dyan? Wala yan sa isip ko, no? Baka nga lubusan kitang makilala. Ikaw muna ang liligawan ko bago ang mami mo. Saad pa ni Aiden at nakingiti niyang hinimas ang pisngi ng bata. Sige, Tito. Magpapaalam lang ako saglit kay Yaya, ha? Tugon naman ni Caleb at patakbong umalis patungo sa kinaroroonan ng yaya niya. Yaya! Yaya! Punta lang kami ng Jollibee ni Tito Aiden ha. Sandali lang po kami. Ililibre niya raw po kasi ako. Kasi po, liligawan niya daw po ako bago si Mami. Excited na excited at tuwang-tuwang pabulong na pagpapaalam ni Caleb sa yaya niya. Nako Sir Caleb,
Baka ako po yung pagalitan ng mami nyo kapag ginawa mo yan. Sino po ba yung kasama nyo? Kay mami ka na lang kaya magpaalam para hindi ako yung mapagalitan. Sagot naman ng yaya niya na halatang kinakabahan sa gustong mangyari ni Caleb. Kahit na kasi sinabi ng bata na kilala niya ito at ng mami niya, pero dahil siya mismo ay hindi ito personal na kilala, ay mahirap para sa yaya ng bata na pagkatiwalaan na lang basta ang isang taong hindi naman niya kilala. Yaya, si Tito Aiden po yung kasama ko. Manliligaw ni Mami. Palusot pa ni Caleb kay Nanang Nita. Hala, meron palang manliligaw si Ma'am. Uy, bakit hindi ko alam? Akala ko ba sa iyo siya mag-focus at sa trabaho niya? Halatang nabigla si Nanang Neta. Ay nako yaya, basta sabihin mo na lang po kay Mami na aalis kami ng manliligaw niya o tatawagan ko na lang po si Mami mamaya. Bilin pang muli ni Caleb sa yaya niya at bahagyang tumakbo paalis patungo sa kinaroroonan ni Aiden. Kahit alam naman mismo ni Chloe na nagpapaalam na si Aiden sa kanya. Tara na po, Tito. Nagpaalam na po ako kay Yaya. Siya na lang ang bahalang magsabi kay Mami pero ite-text ko na lang din po si Mami. Basta po, Tito. Libre niyo po ako ha. Ikaw kayo nag-aya sa akin. Saad naman ni Caleb habang hawak-hawak ang kamay niya ng kanyang Tito Aiden. Siyempre naman, libre ko. Salamat ha at sinamahan mo ako. Gusto ko kasing makipag-close sa'yo kaya eto, gala na lang tayo sa Jollibee. Libre kita. Pasok ka na sa kotse. Saad naman ni Aiden kay Caleb. Sige po, Tito. Alis na tayo. Sunduin na lang natin si Aria. Maikling tugon naman ni Caleb kay Aiden. Makalipas nga ang 30 minutes, ay nakarating na sila sa bahay ni Aiden at saka kinuha si Aria at tumiretso na agad sa Jollibee. Magandang hapon po, sir. Paano kita matutulungan? Tanong ng isang waiter sa Jollibee. Magandang hapon na rin po. Maaari mo bang sabihin sa akin na mayroon kayong regular na hamburger para sa amin? Saad ni Aiden sa waiter habang si Caleb at si Aria naman ay naghihintay lang sa may counter. Matapos ng sabihin ni Aiden ang mga order niya, ay nagbayad na rin siya kaagad. Thank you for trusting Jollibee. Dadalhin ko na lang po sa inyo ang orders ninyo, sir. Ito nga po pala ang number nyo. Ani ng waiter. Yeah, sure. Thanks. Maikling tugon naman ni Aiden. Pagbalik niya nga sa table ay agad na naman siya kinulit ng dalawang batang kasama niya. Kwentuhan mo naman kami sa childhood experiences mo, Tito. Suwestyon ng batang si Caleb kay Aiden. Yes naman, Dad. Baka naman. Singit naman ni Aria habang hawak-hawak ang cellphone niya. Okay, fine. Sige. Tipid namang sagot ni Aiden sa dalawa. Matapos ngang ikwento ni Aiden ang istorya niya, ay hindi maiwasan ng dalawang bata na mamangha sa kanya. Wow naman! Ang ganda naman ng childhood experiences mo, Tito. Gusto ko rin ng ganyan, pero parang wala na yan sa ngayon eh. Pwede bang pumunta tayo sa mall, Tito? Tanong ng batang si Caleb nang marinig niya ang kwento ng Tito Aiden niya. It was so amazing, Dad, you know. Ngayon ko lang kaya narinig yun. Komento naman ni Aria sa dati niya. Maya-maya pa ay dumating na ang order nila. Hello, sir. Hello, kids. Ito na po yung order nyo. Thank you again and enjoy eating. Saad naman ng waiter at saka nilapag sa mesa nila ang mga pagkain at inumin na in-order nila. Pagkatapos nga ay, katulad ng sinabi ni Caleb, pumunta sila sa mall. Ito ay upang bumili ng mga laruan at hilig ng dalawang bata. At syempre, sagot pa nga rin ulit ni Mr. Aiden. Wow! Totoo po ba to, Tito? Salamat po ah. Ang bait mo talaga. Gusto na tuloy kitang maging daddy. Piling sabi nga ni Caleb at bahagya namang nagulat si Aiden at namilog ang kanyang mga mata dahil sa sinabi ng bata. Biro lang po, Tito. Pagbawi pa nga ni Caleb sa kanyang mga nasabi kay Aiden. Ikaw talaga.
Pinakaba mo pa ako. Maikling tugon naman ni Aiden samantalang si Caleb ay pumipili lamang ng mga laruan tulad ng toy car, robots at iba pa. Tito, gusto ko to oh. Ang ganda nito. Ano gusto mong color tito? Tanong ni Caleb kay Aiden habang hawak-hawak ang Mr. Potato Head na laruan. Gusto ko ang Hindi na nga natuloy pa ni Aiden ang sasabihin niya nang biglang niyakap na lamang siya ni Caleb. Ay, si Tito oh. Hindi mo pa nga na-i-date si Mami eh. Tapos ganyan ka na. Kinikilig na sabi naman ni Caleb. Shh! Atin-atin lang muna yun ha. Ani pa nga ni Aiden kay Caleb at saka nagpatuloy pa rin sa paglalakad sa loob ng mall. Tara na po Tito. Sakto na po itong pinamili natin. Ang dami na oh. Baka nga mamaya hinahanap na ako ni Mami sa bahay. Baka si Yaya pa po ang mapagalitan. Tugon pa ni Caleb nang makalipas na ang 2 oras nila sa loob ng mall. Oo nga Dad. Baka mamaya mapagalitan pa yang si Caleb. Tayo pa ang masisi. Pagsang-ayon naman ni Aria. Ganun ba? Sige, tara uwi na tayo. Sambit ni Aiden habang bit-bit ang mga pinamili nilang laruan. Habang nasa kotse nga ay busy-busy si Caleb at si Aria sa paglalaro ng Minecraft nang biglang may sinabi si Aiden kay Caleb. By the way Caleb, pwede bang favor? Pwede bang huwag mo nang ipaalam sa mami mo na pumunta ako sa bahay ninyo? Baka magalit yun eh. At saka baka hindi pa naman din ako nanliligaw ligwak na agad ako sa mami mo. Ani pa nga ni Aiden kay Caleb. Okay po, no problem dito. Maikling tugon naman ni Caleb. Oh, hindi ba kayo nagpaalam kay Tita Chloe Dad? Tanong naman ng batang si Aria sa ama habang nag-winked eye naman si Aiden sa kanya. Ang tinutukoy nito ay alamin muna nila kung talagang anong reaksyon ni Caleb kapag may hindi sasabihin ito sa ina. Hindi pa anak. Pagmamaang-maangan pa ni Aiden sa anak pero alam naman niya na anak niya ang nagsabi. Makalipas nga ang ilang oras nila sa loob ng Jollibee at patapos kumain ay dahan-dahan na rin silang umalis dito. Nag-enjoy ba kayo mga anak? Tanong ni Aiden sa dalawa habang may malawak na ngiti sa kanyang labi. Oo naman po Tito Aiden. Sino bang hindi mabubusog sa libre? Anya pa ni Caleb na may kaunting pagbibiro. Ganun ba? Salamat naman at nagustuhan ninyo ang kaunting momento natin. Saad pang muli ni Aiden at nakangising muli. Of course naman Dad. Tipid namang sabi ni Aria samantalang hawak-hawak nito ang kanyang tiyan na busog na. Sunod naman Tito, kayo naman ni Mami Chloe ang mag-date. Humagikik na sabi ni Caleb sa tito niya. Ha? Ano ka pa naman, Caleb? Pero, sige, magandang idea rin yun. Pagsang-ayon naman ni Aiden sa bata at namilog pa nga ang mga mata. Nang marinig na nagmula pa ito sa anak ng babaeng nakabihag sa puso niya. Oo nga, Dad. Ipasyal mo naman si tita. Panigurado matutuwa yun. Pagsang-ayon pa nga ni Aria sa ama. Oo na nga, sige na pero next time na lang. Kapag hindi na busy si Daddy sa opisina at saka pag may free time na rin si Tita Chloe mo. Palusot na saad naman ni Aiden pero ang totoo ay gustong-gusto na rin nito na ilabas si Chloe at humahanap lamang ng magandang tiyempo. Hi Chloe. Bati ni Aiden habang dala-dala ang bag. Hi. Ani naman ni Chloe. Pwede bang maki-wifi? Kahit na saglit lang. Down kasi yung internet namin eh. May ginagawa sa cable. Sure. Why not? Go ahead, love. May malawak na ngiti nga na sabi ni Chloe nang tinutukoy ang love na salita pero sa totoo lang, iyon pala ay ang password ng wifi nila. Ha? Talaga ba? Nalilitong tanong naman ni Aiden at medyo natatawa pa sa babae. Ano ka ba? Password kasi yun. Tawang-tawa namang sagot ni Chloe. Okay.
Sorry naman. Tanging sagot na lamang ni Aiden tsaka umupo na sa coffee table. Kakabukas lang ni Chloe ng kaunting coffee shop para meron siyang pag-aksayhan ng oras sa tuwing maghahatid ng kanyang anak sa eskwelahan. Same order? Tanong ni Chloe at nakangiti pa rin ito sa lalaki. Yes, of course, please. Tugon naman ni Aiden. Okay, I'll be back. Patayo-tayo si Aiden na parang hindi mapakali. Lapit ng lapit sa counter table na para bang mayroong kung anong inuusisa. Hey, is there any problem there? Bakit parang di kaya mapakali dyan? Pagtatakang tanong pa nga ni Chloe nang makita niyang hindi mapirme sa isang tabi si Aiden. Wala. I mean, may itatanong sana ako na kung hindi pa man nga rin na itutuloy ni Aiden ang sasabihin niya ay naputo na ito nang biglang nagsalita pang muli si Chloe. Yes. Whatever it is, my answer is yes. Diretsahang sagot naman ni Chloe kahit na hindi pa tapos si Aiden sa pagsasalita at ni hindi pa alam kung ano nga dapat ang sasabihin ng lalaki. Huh? You sure? May pagtatakang tanong pa nga ni Aiden. Wala. Ano nga ulit itatanong mo dapat? Sorry, na-carried away lang ako. Itatanong sana kita kung okay lang sa'yo na mag-coffee naman tayong dalawa minsan. Kinakabahan na tanong ni Aiden at baka hindi nga pumayag si Chloe sa alok niya. Coffee? Why not? Sige, go ako. Sagot pa nga ni Chloe na hindi man lang naisip na sarili nga pala niyang coffee shop ang balak na pagkapihan nila ni Aiden. Talaga ba? Halos di makapaniwalang tanong ulit ni Aiden. Okay lang ba kung dito na lang? Tanong niya pang muli. You kidding me, right? Pero sige, sa tingin ko okay naman kasi besides, akin naman to. So why not? Para sa akin din yung kita. Diba? Pabiro pa ngang sagot ni Chloe. Oh yes, thank God. Mahinang sabi pa nga ni Aiden sa kanyang sarili. Matapos nga ang ilan pang pag-uusap ng dalawa ay parehong may nakakabaliw ng ngiti ang dalawa sa isa't isa. Anyway, ang ganda nga pala ng shop mo, no? Kasing ganda mo. Pagpuri pa nga ni Aiden sa tinayong coffee shop ni Chloe. Ay sus, bolero ka pala no? Natatawang sabi naman ni Chloe tsaka sinipsip ang baso ng kanyang coffee. Hindi Maganda nga, kahit kakatayo pa lang. Ang dami na agad ng customer mo tapos yung aroma ng coffee mo, sarap na sarap sa pakiramdam pag ininom. Uwi ka pang muli ng lalaki at sabay na napasinghap ng amoy sa kape. O siya sige, maniniwala na nga lang ako. Lakas mo makabola Ani pa nga muli ni Chloe. Simula nga noon ay mas naging malapit pa ang dalawa sa isa't isa at bawat araw na dumaan sa tuwing sinusundo nila ang kanilang mga anak, tila ba may kung anong spark ang meron sa kanilang pagitan sa tuwing nagtatagpo ang kanilang mga mata. Makalipas nga ang isang buwan. Ubusin mo na yan anak, kaunti na lang Sambit pa nga ni Aiden sa kanyang anak na si Aria. Busog na po ako dad Sagot naman ng bata. Masarap naman. Okay naman ba? So pwede na ba ang luto ni daddy anak? Sunod-sunod na tanong pa nga ni Aiden sa kanyang anak. Alam mo dad, kung di po kayo naging CEO, I think you should better being a chef. Kasi ang sarap mong magluto. Pagpuri pa nga ni Aria sa kanyang daddy. Ay sus! Anong bula pa nga ang anak ko May kailangan ka ba? Ano yon? Ani pa nga ni Aiden kahit na alam naman ni Aria na nagsasabi talaga siya ng totoo. Wala naman po dad. I'm just saying lang naman po na masarap kayong magluto. Not to satisfy you, but just to tell you the truth. Paglilinaw pa ngang muli ni Aria. Okay. Pero, sweetie, is it really okay kung pupunta si dad sa isang date?
Mahinahong tanong ni Aiden sa kanyang pinakamamahal na anak. Talaga, Daddy? Sure, why not? Okay na okay naman po ako. Why ask? May girlfriend ka na ba? Kasi napansin ko recently na parang ang aga-aga niyo po laging nagigising. Like I mean, lagi naman. Pero iba yung vibes mo ngayon, Dad eh. But I really hope na sana isang babae lang yung naiisip ko na ipagpapaalam mong i-date. Tama ba ang naiisip ko, Dad? Si Tita Chloe ba yun? Tuwang-tuwang tanong naman ni Aria sa kanyang dad na tila ba may idea na siya kung sino ang babaeng tinutukoy nito. Yeah, I can say that she's my girlfriend now pero malapit na anak. Masayang tugon naman ni Aiden sa anak niya. Wow, talaga? Well, di na rin ako magtataka. Kasi may chemistry naman talaga kayo ni Tita Chloe ever since nung una pa lang. Basta Dad, as long as you respect her and she respects you, that masaya ka sa kanya, I'll go with it. Susuportahan ko po kayo. Malumanay at malambing namang sagot ni Aria sa kanyang daddy na binibigyan ito ng assurance na pumapayag at botong-boto siya sa babaeng gustong ligawan ng kanyang daddy. Katulad nga ng napag-usapan at napagkasunduan, matapos ang isang pagkakape kasama si Chloe, sa wakas ay naisama na rin ni Aiden si Chloe sa isang romantikong date. Cheers! Pag-aya pa nga ni Aiden at saka itinaas nilang pareho ang wine glass. May I? Mahinahong tanong ni Aiden sabay tayo at inabot ang kamay ni Chloe. Ha? Namilog pa nga ang mga mata ni Chloe nang bigla na lamang siyang ayain ni Aiden sa gitna upang sumayaw. Sure ka? Isasayaw mo ko? Alam mo ba na hindi ko pa na-experience to kasi hindi naman ako naka-attend before sa JS prom nung senior high school ako. Kaya I really don't know how to dance. Ani pa nga ni Chloe na medyo nahihiya pa sa lalaki. O edi, ako ang prom date mo tonight. Buo ang loob at kumpiyansadong sagot naman ni Aiden sa babae. Alam mo ba, sanay na ako na anak ko lang ang kasama ko. Pero simula nung nakilala kita at saka si Aria, I felt something na napaka-espesyal na hindi ko pa naramdaman before. Well, I don't know what exactly it is pero one thing is for sure, masaya ako na parte na kayo ngayon ng buhay namin ni Caleb. And I'm just so thankful kasi kaya pa pala. Pwede pa pala. Pwede ko pa palang maramdaman ang lahat ng mga to na akala ko dati hanggang doon na lang dahil iniwan ako ng tatay ni Caleb. Mahabang pagpapaliwanag pa nga ni Aria. Well, naiintindihan ko naman dahil pareho lang din tayo ng pinanggagalingan. But right now, one thing is for sure. At iyon ay pahahalagahan ko ang tiwala at pagmamahal na inalay mo sa akin. Alam ko na mahirap ang maging isang single parent, kaya I'm so proud of you kasi tulad mo, single dad din ako. Pero hindi yun naging alintana para sa'yo, para mag-strive harder ka pa para sa anak mo. Tugon naman ni Aiden kay Chloe habang merong pasuyap-suyap sa mga makikinang na mata ng babae. Sa mga sandaling yun nga ay tila ba silang dalawa lang ang naroon sa isang lugar habang sumasayaw at sinasabayan ng indayag ng musika ay tanging sa isa't isa lamang nakatuon ang tingin ng bawat isa sa kanila. Are you okay? Tanong ni Chloe kay Aiden nang umupo ito sa sala at inabutan ng tubig. Yeah, thanks. Wika naman ng lalaki sabay sip-sip ng tubig ng baso. Parang may iniisip ka yata ah. Ikaw? I'm good. Nakangiting sagot naman ni Chloe. Chloe, alam mo naman na single dad ako, di ba? And you are also a single mom. Alam mo ba, simula nung nawala ang mami ni Aria, everything started to fall apart. Naisip ko dati kung paano ko palalakihin ang anak ko ng mag-isa.
Gayon nasanay ako na nasa tabi ko lang ang nanay ni Aria. But then, as time goes by, nasanay na lang din siguro ako. Ni hindi na pumasok sa isip ko dati ang makipag-date pa sa iba. At tanging nasa focus ko lang ay ang trabaho ko at ang anak ko si Aria. I don't want to give any hindrance to my fatherhood, to my daughter. Kaya siguro, ngayong malaki na si Aria, nabibigyan ko na rin ng pagkakataon ng sarili ko na mag-explore pa. At to my luck, suportado naman ako ng anak ko. Seryosong sabi pa nga ni Aiden kay Chloe. Alam mo, naiintindihan kita. Single mom din naman ako at full-time mom kay Caleb. Kaya, I really understand where you're coming from. Napakaswerte mo sa anak mo. Pero mas maswerte ang anak mo sa'yo. Kasi napakabait mong tatay. Kaya naman, huwag ka nang malungkot. Nandito lang naman ako, oh. Kami ni Caleb. At saka anak mo si Aria. Andito lang kami para sa'yo. Kaya, cheer up. Whatever it is that you're going through, just keep in mind na hindi ka nag-iisa. Okay? Sobrang natuwa naman si Aiden sa mga narinig niya sa babae. Kaya naman, hindi na niya napigilan pa ang sarili at hinalikan na lamang ang kamay ni Chloe. Nagdaan ang maraming araw, linggo at halos 2 buwan na. Sa wakas ay nakuha na rin ng tuluyan ni Aiden ang loob at puso ng babaeng si Chloe. At sa araw din nga na iyon ay ipagdiriwang nila ang kanilang kauna-unahang monthsary bilang opisyal na magkasintahan. Aria, anak, are you free to talk? Your Tita Chloe and I are celebrating our first monthsary and I wanna make it special. Pwede mo bang tulungan si Daddy? Pagsisimula pa nga ng usapan ni Aiden sa kanyang anak. Monthsary? Ano ka, Dad? Teenager? May pagbibirong sabi pa nga ni Aria sa kanyang ama. Pambihira ka naman. Pagbigyan mo naman yung pagiging cozy ng daddy mo. For once lang, please. I know that you know a lot of trivia about Chloe because magkikita kayo ni Caleb sa school. And for sure, maikukwento niyo yun sa'yo. Hindi ko rin kasi alam kung ano ang iririgalo ko sa Tita Chloe mo eh. I just wanted the things to be more extra special for her and for me na lang din, anak, kaya I'll be needing your help. Will you please help, Dad? You know I'll very appreciate it if you do. Pakikipag-usap pa nga ni Aiden sa kanyang anak. Okay, fine. Sige na nga po. I'll help you na. Sagot naman ni Aria. Habang palakad-lakad si Chloe sa red carpet sa harap ng coffee shop niya ay nakita niya ang salitang Happy First Monthsary. Hanggang sa makarating na nga siya kung saan nandoon si Aiden. Happy first monthsary, mahal. Pagbati pa nga ni Aiden at saka inabot ang bouquet ng isang bulaklak na hawak-hawak niya. Wow! Thank you, mahal. Sinurprise mo talaga ako, at sa harap pa ng coffee shop ko. Namumulang pisngi, nasambit naman ni Chloe. Sabi ko naman sa'yo di ba? Hindi ako magsasawang isurprise ka. Kilig naman na wika ni Aiden. Wait, tika nga. Kailangan nating mag-selfie. Ito, mag-picture tayo para may first souvenir naman tayo sa first monthsary natin. Okay? Smile! In game! Smile! Pagsang-ayon naman ni Aiden. Dahil nag-surprise ka sa akin, I'll treat you with a gala na lang. So saan mo bang gustong gumala tayo, mahal? Bali, pinaka-date na rin natin. Tanong pa nga ni Chloe. Yeah, sure. Pero ikaw bahala, mahal. Baka meron ka gustong puntahan natin. And then, siguro next time na lang natin isama yung dalawa para naman masulit natin yung time natin together today. Tugon naman ni Aiden kay Chloe. Okay, sige. Tipid na tugon naman ni Chloe tsaka inayos na rin ang kanyang mga gamit. Grabe ka naman. Alam mo na nakakapaltos tong paako kakalakad natin na to Wait nga, umupo nga muna tayo saglit. Ikaw talaga, oo. Wika pa nga ni Chloe. Grabe, alam mo ba nung una kitang nakita sa school, para kang maliit na bata. Habol ng habol ka doon sa lumilipad na papel ni Caleb. Pinatawa mo ko doon pero patago nga lang. Pero you know what?
Parang doon pa lang na love at first sight na ako sa'yo. Wika pa nga ni Aiden. Wow, talaga lang ha? May pag-irap pa ngang tugon ni Chloe. You know what? Para kang anghel. Titigan ko lang sa malayo at sa malapitan. Napapasmile mo na ako. May malawak na ngiti sa labi na sambit pang muli ni Aiden kay Chloe. We, talaga ba? Naku, ikaw Masyado ka ng bentang-benda for today's video. Nagbibiro pang ang muli ni Chloe kay Aiden. Huy, bakit ba napapatulala ka na riyan? Parang wala kang kausap Saad pang muli ng dalaga at kinikiliti pa ang gilid ni Aiden ng tila. Napansin nga niya na hindi maimik ang lalaki. Huy, ano ba? Hindi naman... Ay nako, bakit ba nakangiti ka dyan? Ani pang ang muli ni Chloe nang tila hindi pa rin sumasagot si Aiden. Kasi nakakatulala ka talaga Tumayo na nga sila at naglakad-lakad sa plaza. Hoy Aiden, magsalita ka nga dyan. Para naman akong speaker dito Bulalas pa nga muli ni Chloe nang mapansin niyang tahimik na namang naglalakad lamang si Aiden. Wala, nakikinig lang ako sa'yo tapos ine-enjoy ko lang ang araw na to kasi di ko lubos akalain na mararanasan ko pa rin pala ang lahat ng to. Sinulit at in-enjoy naman talaga natin ang mga araw na to Para naman meron tayong mga memories to look back pagka kinasal na tayo. Mariing sabi pa nga ni Chloe at saka naman kinurot ang pisngi ng lalaki. Talaga ba? So you mean, willing ka rin na magpakasal sa akin? Tuwang-tuwa at kilig na sambit ng lalaki. Oo nga, pero mas lalo ko pang sinusulit kada segundo kasi, mas minamahal kita sa bawat araw na lumilipas. Nakikilig pa na sabi ni Aiden at namumula naman ang pisngi ng babae. Hala! Manong sandali. Tawag pa ni Aiden sa taong nagtitinda ng bracelets, singsing at kwintas. Ha? Ano naman yan? Tanong ng dalaga habang kumuha ito ng singsing at pinasuot sa kamay ni Chloe. Ipangako mo sa akin na hindi na magbabago ang nararamdaman mo para sa akin. I know it's been a while, pero Chloe, please, will you marry me? Halos mautal-utal pa nga sa kaba na tanong ni Aiden kay Chloe. Seryoso ka ba? I mean, yes. Oo naman, kung seryoso ka talaga. Why not? Total, doon din naman to papunta We're not dating to just have fun lang naman. We're actually dating to marry na rin. So, of course, I do. Hindi man makapaniwala pero binigay na rin agad ni Chloe ang kanyang matamis na oo sa lalaki. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Table for two po ba? Pagbati ng waitress sa kanila nang ito ay pumasok sa resto bar. Yes, please. Sagot naman ni Aiden. This way, ma'am and sir. Sambit pang muli ng waitress na medyo nagpapakit kay Aiden. Napansin naman ni Chloe ang ginawa ng waitress kaya naman napataas ng bahagya ang kanyang kilay sa waitress. What do you want, mahal? Malambing na tanong ni Aiden kay Chloe. Well, just the vegetable salad and pineapple juice. Sagot naman ni Chloe habang kinakagat ang lower lip niya. Yun lang? Rice, ayaw mo ba? Nope, busog pa kasi ako Okay. We'll order 2 vegetable salad na lang. 1 pineapple juice and beef and pork steak. Saad pang muli ni Aiden habang pangiti-ngiti namang kinukuha ang order nila ng babaeng waitress. Okay sir, we'll serve it right away. Sambit naman ito sa maarting boses niya. Bilang resulta nga ng nangyaring iyon ay tila nagmala attitude naman itong si Chloe. Hoy, para may topa ka na naman yata Alam mo, may utang ka na sa aking 2 halik ha. Sambit pa nga ni Aiden kay Chloe. Bunganga mo nga, baka may makarinig sa'yo. Saway naman ni Chloe kay Aiden. What? Hindi naman nila maririnig yan. Tayong 2 lang ang nakakaalam. Depensa naman ng lalaki. Magharap nga silang 2 sa medyo may kalakihang mesa na pabilog para na din parehas nilang mapanood ang mga nagbabanda sa center stage
ng resto bar habang kumakain. Dumating na nga ang order nila, kaya hindi na rin nakapag-away pa si Chloe kay Aiden. Habang kumakain sila ay masaya na lamang nilang pinapanood ang mga nagpa-perform ng live sa entablado. Pwede palang mag-request ng song at kung gusto mo ay pwede ka rin kumanta. Sambit na Aiden kay Chloe. Oo nga narinig ko nga. Ganyan nga raw sila. Oh, lagi kang pumupunta dito? Oo, paborito ito ng ex ko. Well, anyway, matagal naman na yun. Let's just forget about it and move on to our discussion. Paglilihis pa nga ni Chloe ng kanilang usapan. Okay. Matipid namang tugon ni Aiden. Makalipas ang ilang oras ay pumasok na sila sa kotse upang umuwi. So, saan naman tayo pupunta ngayon? Saan pa ba? Sa hotel. Seryosong saad naman ng lalaki. Ano? Ano naman ang gagawin natin doon? Nabiglang tanong naman ni Chloe. Doon kita hahalikan. Seryoso nitong sagot, bahagya namang nanlaki ang mga mata ni Chloe tsaka pinaghahampas ang mga braso ni Aiden. Hey, mahal, stop that. Baka mabangga pa tayo. Anong hahalikan kasi pinagsasabi mo? Di magandang biro yun Anong hahalik-halikan kita dyan? Itigil mo na nga lang tong kotse at bababa na lang ako. Hindi mo ako mahahalikan, no? Nayayamot na tugon naman ni Chloe. Relax, please. I'm just kidding, okay? Sabi naman ni Aiden habang natatawa-tawa pa. Napabuntong hininga na lamang si Chloe at saka kumalma. Huwag ka kasi magbiro ng ganon. Puros ka na lang kalukuhan So, saan mo nga ba gustong pumunta? Gusto kong makakita ng maraming puno at saka makalanghap ng sariwang hangin. Tumango na lamang si Aiden at tumingin lang sa daan. Sa sobrang tagal ng biyahe nila ay nakatulog na nga si Chloe. Mahal, wake up. Nandito na tayo. Dinig ni Chloe paggising sa kanya ni Aiden kaya nagmulat agad ang babae. So, tell me, why are we here? Tanong naman ni Chloe kay Aiden at tumingin sa paligid. Mga taong nagpipiknik kasama ang pamilya nila. Nakasilong ito sa ilalim ng puno dahil sa init ng araw at pasado 2:00 na ng hapon. Because it's peaceful and we can have a spot here. Sagot naman ni Aiden kay Chloe at itinuro ang malaking puno sa dulong bahagi ng park na malalim at medyo malayo sa mga tao. Tumango na lamang si Chloe at saka sila nagtungo sa punong iyon. Humiga si Chloe sa damuhan habang si Aiden naman ay nakatayo lamang. Come on, huwag ka lang basta tumayo dyan. Higa ka dito sa tabi ko. Pag-aya pa nga ni Chloe. No, tumayo ka riyan, baka mangati ka. Ayoko nga, tsaka hindi naman makati Ang sarap-sarap nga sa pakiramdam na humiga Sabi naman ni Chloe at pinikit ang mga mata niya. Butter, sabi na lang ni Aiden at saka sumandal sa puno. Alam mo, sa dami ng pwedeng pagdalhan mo sa akin, bakit dito pa? Maganda naman tong luneta pero medyo maingay nga lang, tsaka maraming tao. Dahil nga baka tuluyan na kitang maghahasa kapag sa tahimik na lugar pa tayong dalawa nagpunta. Magbibiro pa nga ni Aiden. O edi sana dinala natin ang mga bata para may mag-ingay dito sa paligid natin. Nako, natutulog na yun nung umalis tayo. O edi sana hinintay na natin. Saad namang muli ni Chloe na parabang tumataas na ang boses nito. Pagpatak nga ng 6:00 ay umalis na sila sa Luneta Park at bumalik na ng mansyon dahil namiss na nila ang kakulitan ng kanilang mga anak. Kasalukuyang nasa bahay ni Aiden si Caleb dahil wala naman itong kalaro sa kanila at isinara nga ang coffee shop nila sa araw din na iyon. Thanks for today, sweetheart. Malambing na boses na pati ni Aiden kay Chloe. Thanks for today too. I enjoy being with you. Good night. I love you. Sabi na lang ni Chloe at sinalubong agad ng mga bata. Good evening, Daddy. Saan kayo nagpunta ni Dita? Baka kayo saan kayo nag-date? Nakangiting sabi naman ni Aria at kinikilig naman ang batang si Caleb. Aria, tingnan mo nga to si Daddy at Tita. Ang ganda ng mga ngiti
May something ata na nangyari sa kanila. Biro pa nga ni Caleb at saka kumindat naman sa daddy niya. Kumain na ba kayo mga anak? Pag-iba ng usapan ni Aiden sa mga bata. Daddy, wag mong ibahin ang usapan. Kitang-kita naman oh. Kinikilig naman si tita. Sabi pa nga ni Aria at bahagyang kinilig naman si Chloe. O siya sige na, aaminin na namin. Nag-date lang naman kami ng tita ninyo. Saan naman ni Aiden? Alangan naman buong araw ba naman kayong wala? Daig pa niyo ang mag-asawa Sabi pa ni Caleb na may ngiti pa rin sa labi niya. Sige na babies, pumasok na kayo sa loob. Susunod na lang kami, okay? Sabi naman ni Chloe at saka kinulo ang buhok ng mga bata. Good night babies. Bati ni Aiden kay Ari at Caleb tsaka yumakap sa isa't isa. Good night daddy and tita. I love you. Mwah! Paalam pa ng mga ito. Mabilis ngang muling lumipas ang mga araw, linggo, at buwan hanggang sa tuluyan na ngang hiningi ni Aiden ang kamay ni Chloe, maging sa anak nitong si Caleb. Sa huli, ay nakuha niya pa rin ang matamis na oo ng mag-ina, kung kaya naman ay agad na rin nilang pinlano ang magiging kasal nila. Suot nga ang bridal gown ni Chloe ay dahan-dahan siyang lumabas sa bridal car na sinasakyan nito. Nang makalabas siya ay andon kaagad sa tabi niya ang parents na palaging sumusuporta sa kanya. Sa totoo lang ay kinakabahan na siya at the same time excited dahil finally ito na nga ang araw na hinihintay niya. Ang maikasal sa nag-iisa at pinakamamahal na lalaki. At sa wakas ay ang mabuo rin ang pamilyang inaasam-asam niya. Abot langit nga ang kaba at excitement ang nararamdaman niya. Hindi na nga niya alam kung alin ba ang higit na nararamdaman niya sa mga oras na iyon. Kung kaba nga ba o pagka-excite sa mga nangyayari. Mula sa nakasaradong pintuan ay dahan-dahan nga itong bumukas at lumantad ang napakagandang disenyo mula sa loob. Samantala, si Aiden naman ay hinihintay siya malapit sa altar para iharap sa Diyos para mag-isang dibdib na. At mula nga sa nilalakaran niya ay kita niya kung paano nitong pinupunasan ang luhang tumutulo sa mga pisngi nito na ganun din ang ginagawa niya pero hindi niya pinupunasan ang mga luha niya dahil ayaw niyang masira ang makeup niya. Tuloy ay hindi niya namalayan na nasa dulo na pala siya at akay na siya ng kanyang mapapangasawa. Chloe Rivera, take this ring as a symbol of my love, loyalty, and fidelity. I vow in front of God to respect, care, and love you till God let me. I vow to always make you smile and laugh. I vow to always be at your side in sickness and in health, till death do us part. Vow nga ni Aiden kay Chloe habang napapaiyak pa dahil sa sobrang galak na nadarama. Aiden Alvarez, take this ring as a symbol of my love, loyalty, and fidelity. I vow to make you laugh, smile, make you the happiest man like how you make me the happiest girl. I vow to respect you, care you, cherish you, and love you till God let me. I vow to love you in sickness and in health, for richer and poorer, until death do us part. I love you, Aiden, and I forever will. Vow naman ni Chloe habang umiiyak na. Saksi ang kanilang mga pamilya, kaibigan, at iba pang dumalo. At ang Diyos sa kanilang pag-iisang dibdib, lalo na ang kanilang pangako sa isa't isa. Maya-maya pa nga lang ay nagsalita na ang pari. I'll now pronounce you as husband and wives. Mr. Alvarez, you may now kiss your bride. Nakangiting sambit pa nga ng pari, sa ngayon ay mag-asawa ng si Mr. and Mrs. Alvarez. Marahan namang itinaas ng kanyang asawa ang belo na nagsisilbing harang sa mukha niya. Nang maitaas na nga iyon ng asawa niya ay taimtim siyang pumikit hanggang sa maramdaman niya ang mainit na labi ng kanyang asawang si Aiden. I like the way I call him mahal. Sambit pa nga ni Chloe sa isip niya sa mga oras na iyon.
Napuno ng napakalakas na palakpakan ang buong simbahan nang nakangiti silang humarap sa mga taong nagsisilbing saksi sa kanilang pag-iisang dibdib at pagmamahalan. Kaliwat kanan ang pagkuha sa kanila ng mga litrato at tudong ngiti naman ang kanilang ginawa. Masaya nilang tinapos ang kasiyahan sa hinanda nilang reception at saka dumiretso sa isang resort sa Baguio kung saan gaganapin nga ang kanilang romantikong honeymoon. In fairness, mukha siyang maganda sa picture. Kuminto pa ni Chloe. O di ba? Sabi ko naman sa iyo mag-i-enjoy ka rito. Basta ngayon, ang mahalaga ay mapasaya kita. Bukas, kahit sa isa pang bukas, pagtanda at forever and ever. Pangako mahal, palagi kitang pasasayahin. May paglalambing na boses ni Aiden na sabit niya sa kanyang asawa. Nang makarating nga sila sa kwarto nila ay, gaya ng ginagawa ng mga bagong mag-asawa, matapos ang kasal, ay mainit din nilang pinagsaluhan ang init ng kani-kanilang katawan. Napuno ng halinghing at ungol nila ang buong silid na inuukupa. Wala silang pakialam dahil wala namang disporbo sa kanila. Ang mga anak nga nila na si Caleb at Aria ay nasa bahay lamang nila at hindi na nila sinama upang masulit nga nila ang oras sa isa't isa. Makalipas ang ilang oras na masayang pinagsaluhan ng dalawa ang mainit na sensasyon, ay hindi nila namalayan na may napanaginipan na pala si Chloe. Matagal na kasing pinapangarap ni Chloe na magkaroon ng triplets. Mahal, bakit hawak-hawak mo yung triplets natin? Di ba natutulog yan? Sabi pa ni Aiden at naghanda na ng breakfast. Wala lang mahal. Gusto ko lang silang hawakan at sabay-sabay na makitang hawak-hawak ko. Sagot pa ni Chloe at pasiyang masaya na pagduyong ng mga bata. Ganun ba mahal? Huwag! Sigaw pa ni Chloe nang mahulog ang isa sa anak niya na hinahawak-hawakan hanggang sa magising siya pati na rin si Aiden. Mahal, anong nangyari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? May nangyari ba? Sunod-sunod at may pag-aalalang tanong ni Aiden sa kanyang asawa. Nanaginip kasi ako mahal. Habang hawak-hawak ko raw ang triplets ay nahulog ang isa sa kanila. Kaya umiyak ako at napasigaw. Paliwanag naman ni Chloe sa kanyang asawa. Shh, don't worry. It's just a dream, okay? Ano ba? Do you need anything? Water, gusto mo bang uminom? Pag-aalalang tanong ni Aiden sa asawa niya. No mahal, no need na. Let's just go back to sleep. Maikling tura naman ni Chloe. At saka yinakap ang asawa niya ng mahigpit. Naging maayos naman ang kanilang pagsasama sa loob ng halos 5 buwan na mula nung sila ay ikinasal. Sa wakas nga ay nakabuo rin ang dalawa ng pinapangarap na twins ni Chloe. Hindi man iyon triplets katulad na lamang ng inaasam-asam ni Chloe, subalit kontento na at masaya na siya na mayroon silang kambal. Hello Mr. and Mrs. Gonzalez. Congratulations! You have a twins. It's a girl and a boy. Congratulations again. Bati pa ng doktor sa mag-asawa. Wow! Thank you, Doc! Sambit naman ng mga ito na halos di maipinta ang ngiti sa kanilang mga mukha. OMG, mahal! Twins! Wow! Thank you, Lord! Masayang usal pa nga ni Chloe kay Aiden. Yes, mahal. It's a twins. I'm so glad that we will be having a one big happy family. Komento pa ni Aiden. Kahit hindi mo natupad ang pangarap nating triplets pero pasalamat pa rin tayo dahil binigyan tayo ng kambal. May malawak na ngiti pang ang sambit ni Chloe at saka pumasok sa sasakyan upang umuwi na. Yes, mahal. We should still be thankful for everything kasi at least nabibiyaan pa rin tayo. Kaya naman, mahal, I promise to love you even more. Wow naman, ang sweet naman ng asawa ko. Sambit pa ni Chloe. I love you too, mahal. Promise, aalagaan ko ang magiging anak natin. And we will be a one big happy family. Just like we have always dreamed of. Dagdag pang muli ni Chloe. Masayang umuwi ang dalawang mag-asawa
habang masaya at excited na ibahagi ang magandang balita sa kanilang mga anak. Sa huli, ay nagbunga rin ang minsang pangarap lamang nila sa isa't isa at sa kani-kanilang mga anak, ang isa at buong pamilya, na kung saan tanggap ang buong pagkatao nila at higit sa lahat ay ang kanilang mga anak. Sadyang napakagandang isipin na talagang may nakalaan para sa atin. Hindi man natin alam kung ano ang hawak ng ating mga tadhana, subalit tiwala lamang tayo sa proseso. Dahil ang lahat ng mga ito ay para sa atin din namang ikabubuti at ikalulugod ng ating mga puso. Salamat sa inyong pakikinig. See you in our next upload stories.